number one. Energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Presi ng Binondo, Manila. 24 years old. At currently, meron po akong boyfriend. DJ Lindsay, 3 months pa lamang po kami ng boyfriend ko at once ko pa lamang pong na-meet ang kanyang pamilya. Actually, ang first na meet po namin sobrang masaya naman. Makalipas po ang 1 buwan, nag-request po ako na kung pwede, makipag-bonding ulit kami sa kanila. Yun nga lang, tinapat ako ng boyfriend ko. Ang sabi niya, huwag na raw. Huwag daw muna akong pumunta sa kanila. Dahil ayaw daw sa akin ng mga kapatid at nanay niya. So takang-taka ako. Masaya naman yung last na bonding namin. Sabi ko, meron ba silang hindi nagustuhan sa akin? Wala naman daw. Tapos, biglang may hinugot na picture yung boyfriend ko mula sa kanyang bag. Pinakita sa akin ni boyfriend yung mga pictures namin nung meet up. Napansin ko raw ba na may mga pictures na tumabi sa akin yung tatay niya? Pinakita niya sa akin lahat. Wala nga. Ni isang sitwasyon, hindi tumabi sa akin yung tatay niya sa mga pictures. Hindi ako naman. No big deal. Ano naman, sabi ko. Meron pa siyang pinakita na isa pang picture na kamukha ko yung babae. Tapos sabi sa akin ni boyfriend, Yan yung dating kabit ni Papa. Halos nasira ang buong pamilya namin ng dahil sa babae na yan. Kaya naman gano'n na lang daw yung pagkakaalala ng nanay ko at ng mga kapatid ko nung makita ka nila. Wala namang problema sa ugali mo. Yun nga lang, kamukha mo yung dating babae ni Papa. Ang kinakatakot ng boyfriend ko, DJ Lindsay, baka magustuhan din daw ako
ng tatay niya. Gulong-gulo ako. Bakit pati ako damay sa problema nila? Tama ba na madamay ako sa naging issue nila? Dahil lang sa kamukha ko yung babae? Isang beses pa lang ako nakita pero grabe na yung panguhusga nila sa akin. Hindi naman yata patas ang laban. Wala naman akong alam dun eh. Kasalanan ko ba na kamukha ko yung babae? Bakit parang kasalanan ko na muntik nang masira ang pamilya nila? Dahil sa nangyari na yon, wala na ba kaming chance ng boyfriend ko? Please, DJ Lindsay, advice naman po. Itutuloy ko pa ba itong relasyon with my boyfriend kahit na alam kong may ganon silang issue? Muli, ako si Pressy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sandali lang, hindi nakikisama yung off-shoulders ko. Off-shoulders? Off-shoulder na damit. Hindi nakikisama, nakakalungkot. Taas siya ng taas. Ba't ba ayaw mo magpakita, shoulders? Wow! Anyways, oras natin sa buong kapuluan, it's 9:14 ng umaga. Ang pangit ng problema ni Pressy, ha? In fairness, nadadamay siya doon sa gulo ng pamilya. Porket lang kamukha niya yung dating babae ng tatay. Sa dinami-dami naman ang pwedeng maging kamukha, bakit yung nanira pa ng pamilya nila? Wow! Ang tawag dyan, malas. Medyo malas ka dyan sa part na yan, friend. O, diba? In fairness, ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon? Yung wala ka namang alam doon sa naging problema nila back in the past, pero nadadamay ka. Kamukha niya daw kasi yung naging babae ng tatay ng boyfriend niya. Kaya ayaw sa kanya nung nanay at saka nung mga kapatid ng boyfriend niya. Nakakaloka naman. At nakakalungkot din ha kung talagang masidhi yung kanilang pagmamahalan. Masidhi talaga. Diba? Kung talagang bongga yung pagmamahalan nila tapos yun lang yung naging problema, kamukha mo kasi yung dating babae ng tatay ko. Ba't di ka magpa-plastic surgery, babe? Kaya yung makeup mo, minsan ibahin mo yung makeup mo. Kasi yung makeup ngayon nakakaiba na talaga ng muka. Oo. Basta marunong ka lang. Oo. Para hindi mo maging masyadong kamuka yung naging, kabetsiwara ng tatay ng boyfriend mo. Wow! Pero alam mo, masakit naman kasi magkaroon ng diba, other woman, lalo na sa part ng nanay. Kaya hindi mo rin masisi talaga kung, alam mo yun, nag-iinit yung dugo niya kapag nakakakita siya ng ganyang babae, yung kamukha ng kabit ng asawa niya. Oo. Pero I think it's a bit unfair. Well, hindi talaga bit, but it's really unfair na ipasa mo o di kaya naman idamay mo itong jowa ng anak mo doon sa naging problema ninyo dati. Diba? Ano bang masasabi nyo tungkol dito? I-message nyo na ako. Dali at mag-message ka na sa facebook.com/energyfm1067. Hihintayin ko yung inyong mga mensahe. But in the meantime, hello muna kay Ate Faye Lara. Ang nagbabalik na si Ate Faye Lara. Sabi ni Ate Rosie Lopez, hindi naman kasalanan ni Girl Lalo yun eh. True. Wala siyang kinalaman doon. Hello naman kay Ate Yoli, kay Cheche, kay Anita Tilos. Good morning. Good morning naman sa'yo. Wow! Ano bang mai-advise mo dito? Kasi para sa akin, kung wala ka naman talagang kinalaman doon, pero kaya feeling ko dapat tuloy-tuloy lang. Sa umpisa lang siguro. Pero
on the flip side, kung talagang magiging issue yan ng pangmatagalan ng pamilya at lagi kayo magkakaroon ng problema sa tuwing, alam mo yun, magkakaroon ng gathering, tapos sasama yung loob mo dahil hindi ka kasama, tapos ang rason kung bakit hindi ka kasama ay dahil naaalala ng pamilya yung babae ng tatay nila because of you, edi tapusin mo na lang. Wow! Kasi I believe that you deserve so much more. Deserve mong mapunta sa pamilya na, alam mo yon, mamahalin ka, hindi yung kakamuhian ka sa bagay na hindi mo naman ginawa. Diba? But then again, hindi mo nga sila masisisi dahil, alam mo yon, nasaktan nga sila. Nagkataon lang talaga na kamukha mo yung babae ng tatay nila. Mahirap yan. Sabi natin Faye Lara, oo nga naman, wala naman siyang kinalaman doon. Pero Ate Faye, kamukha kasi. Imaginein mo, di ba? Kamukha kasi yung tipo pag nakikita mo siya, umiinit na naman yung dugo mo. Diba kahit wala kang kinalaman doon, nag-iinit yung dugo mo. Tapos bigla kang mapapatingin sa asawa mo. Naku, itong damuho na to. Dahil dito, niloko ko nito. Isang masakit pa dyan, yun nga, yung parang hanging question na, what if magkagusto si daddy sa'yo? My goodness. Alam mo yun, nakapag-formulate na agad sila ng problema, bago pa lang yung magjowa. Diba? So, ang sakit, hindi mo deserve yung ganyang sitwasyon. Diba, deserve mo yung mahalin ng purong-puro because I believe na talagang grabe din yung pagmamahal mo. Sweet girl ka, feeling ko. Di ba para gustuhin mong makita yung pamilya ng jowa mo? O hindi lahat ng babae at saka ng lalaki gustong makilala yung pamilya ng jowa nila, ha? O yung iba, saka na, ganyan. Di pa ako ready. Yung iba naman, di na, bakit pa? Hindi pa naman tayo ikakasal. Bakit kailangan ko na makilala yung pamilya mo? O pero this girl, si Presi, gusto niya talagang, alam mo yun, pumasok sa mundo ng kanyang boyfriend. Kaso ini-eject nga siya. Diba? So I think, di mo deserve mapunta sa ganyang klaseng pamilya. It's not that, alam mo yun, dapat mo silang kainisan or dapat magtanim ka ng galit sa kanila. Pero kung ako sa'yo, iintindihin ko na lamang. 'Di ba yung sitwasyon nila. Siguro for the meantime, mag-lay low muna kayong dalawa ng jowa mo. 'Di ba timplahin mo rin yung sarili mo kung paano ka ba itrato ng jowa mo kasi baka mamaya 'di ba along the way hindi na maging maganda yung pagtrato sa iyo ng jowa mo dahil nga doon sa single reason na 'yon. Wow! Tingnan mo din. Oo. 'Di ba? Kapain mo din kung huy kapain. Tingnan mo din. Obserbahan mo din yung jowa mo kasi baka mamaya along the way ma-realize ng jowa mo na ba't ko ba pinaglalaban to? Ba't ko ba sino-jowa pa to? Ayaw nga ng pamilya ko dito. Sabi naman ni Darwin, kung wala naman siyang kinalaman doon sa nakaraan ng nanira daw ng pamilya, explain to them. Siguro hindi naman kilala ng buo yung jowa ng sender. Kaya it's better kung ipakilala talaga doon sa pamilya ng sender. Aww. Wow! Pero yun nga alam mo yung thing doon Darwin, hindi pa siya ganun kakilala pero na-judge na siya agad just because kawangis. Kamukha niya yung dating babae nung asawa. Kasi kapag mga ganyang mga sitwasyon, yung tipong nakakagulo ng pag-iisip at saka nakakagulo ng emosyon, ako, bye agad. Alam mo yung, wala naman akong ginagawang masama o bakit ninyo ako ginajudge ng ganyan o kesa sa isipin ko siya araw-araw at problemahin ko siya araw-araw, naku nakaka-wrinkles yan, nakakapangit yan, sleepless nights, 'di ba? Tapos isip ka ng isip, ay naku, goodbye na nga lang sa inyo. Alis na ako. Ay, hindi ko pa sasabugin yung isip ko. Alam mo yon, kaka-problema dyan sa, hindi ko naman, sa bagay na wala naman akong kinalaman. Tanungin mo yung boyfriend, ikaw, kaya mo ba akong mahalin? Despite of that situation, kamukha ko yung babae ng tatay mo. Kung kaya mo akong mahalin at matatanggap mo ko, dahil hindi naman importante yung itsura, nung importante nagmamahalan tayo, go! Mamahalin kita kasi mahal naman kita Pero kung hindi mo ako matatanggap at magiging problema din natin to, 'di ba? Magiging problema natin yung pakikitungo sa akin ng pamilya mo, tas di mo ako ipaglalaban. Wag na lang. Tama na. I don't deserve this. O, sabi ni Ate Rosie, madami namang lalaki sa mundo. Wow! Sabi naman ni Manels Nazaire, hi DJ Len, pakigreet naman po ng advance happy birthday ka Keep na Linda Esquera at Manuel Nazaire. Hello! Alam mo, hindi ko naintindihan yung binasa ko. Hello po. Sabi naman ni Kian, plot
twist, magkapatid sila sa labas. Hoy, hindi mo lalagyan ng twist. Hindi mo pangungunahan. Ay nako, sabi ni Chard, negative yan. Wag mo na ituloy kasi napaka-toxic niyan. Wow! O kasi nga sabi nga sa'yo poproblemahin mo yan araw-araw. Ang pangit pa naman nung pagising mo sa umaga, biglang yun agad yung bubungad sa isip mo, di ba? May isip mo, magkikita kami ni jowa. Naku, sana naman kaya kami magkikita, hindi naman ako pwede pumunta sa bahay nila. O, halimbawa, may birthday doon sa bahay ng jowa mo. Uy, birthday nung nanay ng jowa ko. Ano kaya ibibigay ko sa kanya? Ay, hindi nga pala nila ako bet. Kasi kamukha ko yung naging babae. Hindi mo naman kasalanan na medyo may kalandian yung tatay nung jowa mo. Diba? Hindi mo kasalanan yon. Oh, tapos kapag alam mo yon, tapos binabaling sa'yo yung problema, you don't deserve that, girl. Get out of there. Wow! Bago ka pa masiraan ng bait ng dahil dyan sa sitwasyon ng pamilya ng jowa mo. Diba? Kung ako sa'yo, pack up ka na. Leave! Sandra, Mayoka, much better. Alis ka na lang sa relasyon na yan hanggang di pa malalim ang problema. Sa true. At saka, hi Ina, Pardilla. Tsaka, alam mo yun, habang hindi pa matagal yung pinagsamahan ninyo, yung tipong mabilis ka pang makakabitaw, go ka na, alis ka na dyan. Kasi madali lang naman i-explain Kasi hindi ako gusto ng pamilya mo. Tapos kung halimbawa, magbago nga yung pakitungo sa'yo. Kasi hindi ko naiintindihan bakit ganyan yung pakitungo nyo sa akin. Hindi naman ako yung naging kabet ng tatay mo. Di ko deserve to. I deserve so much more. O Englishin mo. Diba? 9:24 na po ng nagmamagandang umaga. Pero bago mo gawin yon, itry mo munang sabihin, i-explain dun sa jowa mo kung ano yung side mo, yung rason kung bakit sumasama yung loob mo, yung rason kung bakit feeling mo ay unfair yung sitwasyon sa'yo, i-explain mo, itry mo muna. Okay? Itry nyo munang dalawa na ayusin at pagsikapan na, alam mo yun, maging worthy yung relationship ninyo of saving. Hindi yung bigla na lang kayo susuko. Try nyo munang i-save. Try nyo munang gawa ng paraan. Sabi ni Kilay, good morning DJ Lindsay, ang ganda nyo po sa damit ninyo. Favorite color ko po yan. Pero kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sabi naman ni Kian, IKMJS mo na yan. Ipa-DNA mo. Wow! Yung mahal ng DNA. Nakakaloka. Anyways, again, try muna bago sumuko. Pag nabigay mo na yung 100% mo tapos wala pa rin nangyari, hindi ka pa rin inintindi, at patuloy ka nang ini-eject o talagang, alam yun, tinataboy ng pamilya, ayaw pa rin sa'yo kahit naibigay mo na yung 100% mo, di saka ka bumigay. Saka ka na magsabi ng goodbye. Okay? Try muna. Try to fix things before you say goodbye. 9:25 on the clock. Panggayto pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! And this is Lihim ng Liham. Dito lang yan sa 106.7 Energy FM. I see your face cloud over like a little girl's, and your eyes have lost their shine.